Hindi makatulog si Ira. Iniisip pa rin niya ang nangyari kay Cesar dahil sa kanya napahamak ito na hindi naman dapat. Nagring ang telepono, si Kyla ang caller. Naistorbo ba kita, Ira? Tanong nito. Hindi naman, hindi pa ako natutulog. Bakit ka napatawag? Napagtripan kasi namin ni na Pepsi at Mary na mag-overnight swimming sa Pagkadlan bukas. Napag-usapan ka namin bruha ka. Hindi ka na naman namin madalas makasama dahil palagi na lang yung si Papa Cesar ang kasama mo. Umungol siya pero hindi nakapagkaila. Totoo naman kasi ang sinabi nito. Mula nang maging close sila kay Cesar, halos hindi na siya nakakasama ng mga kaibigan niya. Kaibigan niya ang mga ito mula grade school hanggang high school. Nagkahiwa-hiwalay lang sila sa eskwelahan noong magkolehiyo na sila dahil siya ay pinalad na makapasa sa OPCAT. O ano, bukas tayo aalis ha? Mga bandang 2 p.m. Yung Innova na lang namin ang gamitin natin at mukhang hindi pa pwede pakinabangan ang jazz mo. Saglit na hindi siya nakatugon. May usapan sila ni Cesar na susunduin siya nito bukas alas 3 ng hapon para isama siya sa jamming or rehearsal sa bahay ni na Jen. O, natigilan ka riyan, untag ni Kyla sa kanya. Mabilis siyang nagdesisyon. Sige, sunduin niyo na lang ako rito bukas. Sure, o sige, bye na. Kyla, wait. Oh, napahugot muna siya ng malalim na hininga. Pwede ba tayong mag-usap muna? Tungkol saan? At ubiling sagot niya. Naguguluhan kasi ako kung ano dapat kong gawin kay Cesar eh. Binugbog siya kahapon. Rumasbak yung tennis trainer na sinuntok niya roon. Ako ang punot dulo noon. Ikinuwento niya rito ang mga detalye. Nahihiya ako kay Cesar. Inuubos niya ang oras niya para sa akin. Para siguro makabawi sa pananakit sa akin ng kapatid niya. May sarili na siyang buhay na dapat niyang asikasuhin. Well, ani Kyla, sa kabilang linya, honestly, hindi naman talaga tama na nakadepend ka na lang lagi kay Cesar. I mean, pansin ko lang ha. Para kasing nagiging panakipbutas mo na si Cesar sa kabiguan mo sa kuya niya. Napansin namin lately na parang nakakabangon ka na uli at unti-unting natatanggap ang katotohanang wala na si Jimbo sa'yo. That's good. Dapat talaga makapagsimula ka na uli. But without Jimbo's brother, always at your side, it's about time. And you can do it alone because you're strong. Mag-entertain ka na uli ng suitors. Huwag mong isara ng matagal ang puso mo loka, nasaktan ka. May lesson ka na. Next time, alam mo na kung ano ang gagawin. Basta laging may next time every time you fail. Iyon ang mahalaga. Lahat ng sinabi nito ay tumimo sa isip niya. In fairness ha, may wisdom tooth ka na. Nakangising biro niya. Ikaw talaga puro kakalukuhan. Seryosong na ito, Gaga. Nagkwentuhan pa sila bago nagpaalam. Bago siya natulog, nakagawa na siya ng desisyon. Tanggap na siya ng mga manliligaw gaya ng payo ni Kyla. Kapag ginawa niya iyon, hindi na palaging bubuntot si Cesar sa kanya. Tutuwa na ito. Sa wakas, okay na uli siya at tatanggap na niya ng lubusan ng paghihiwalay nila ng kuya nito. Makiklear na konsensya nito on behalf of his brother. And he could not get on with his life na wala na siya laging asungot. Kahit pa paano ay pansamantalang nakalimutan ni Ira ang problemang gumugulo sa isip niya nang makasama ang tatlong kaibigan niya. Alas 3 ng hapon nang umalis sila sa kanilang bahay. Pasado alas 5 na ng hapon nang makarating sila sa resort ng Pagadlan. Inihatid lang sila ng ama ni Kyla at nagpaalam na rin agad ito. Tumawag o nag-text man lang daw si Kyla kapag magpapasundo na sila. Iisang malaking silid na lang ang inakupan nila. Nagpahinga muna sila roon. Nahiga sa kama sina Pepsi at Mary. Si Kyla naman ay nasa harap ng TV set habang si Ira ay naalalang i-check ang kanyang cellphone. Laking dismaya niya nang makitang empty na ang battery niyon. Shit! Hindi ko nadala ang charger ko. Paano na yan? Sabi ni Pepsi. Samsung pa naman yung unit mo. Puro Nokia kaming tatlo. Ibinalik na niya ang kanyang backpack. Sa kanyang backpack ang cellphone niya.
Maya-maya ay nag-ring ang cellphone ni Pepsi. Hello, who's this? Oh, hi, Cesar. Oo, kasama ko siya ngayon. Wait lang ha. Lumapit ito sa kanya. Si Papa Cesar, bulong nito. Kanino niya nalaman ang number ko? Ewan ko, kunot nung sagot niya. Saka inilapit sa tainga niya ang cellphone. Cesar, bakit? Hindi mo man lang tinawag sa akin, hindi ko pala sasama sa akin sa rehearsal? Para hindi na ako nagsayang ng oras na pumunta sa bahay ninyo. Maano man lang ng babang mag-text ka. Hindi ako mukhang tanga kanina pang dial sa number mo. Nakuha pang cellphone mo. Galit na sabi nito. Napamaang sila sa outburst nito. I'm sorry, Cesar. Nakalimutan kong itawag sa iyo. Nakasama ako sa mga kaibigan ko dito sa Pagadlan. Goodness, hindi mo lang naalala yung usapan natin na susunduin kita ng alas 3? Hindi siya nakaimik. Magsasalita pa sana siya pero naputol na ang linya. Napatitig na lamang siya sa cellphone ni Pepsi. Oh, bakit? Tanong nito. Don't tell me, nalobat na rin ang cellphone ko. Walang kibong ibinalik niya ang aparato dito. Teka nga, ano bang drama niyo, Cesar? Tanong ni Mary nang bumangon sa kama. Simple lang. Salon ni Kayla. Sinisanti na ni Ira si Cesar sa pagiging anino nito. Pagkalipas ng isang oras ay nagkanya-kanya na sila ng bihis ng damit panligo. Malaki ang pool sa resort na iyon at dahil marami nagsuswimming, lalo silang nag-enjoy. Para silang mga bata na nagsasabuyan ng tubig at nagkakarera. Sandaling nakalimutan ni Ira ang galit ni Cesar sa kanya. Nang mapagod sa paglangoy, umahon muna sila at tumambay sa open cottage na nirentahan din nila. Sa katabing cottage ay may grupo ng mga kalalakihang nagiinuman at nagigitara. Kinikilig agad ang mga growers ni Pepsi. Wow, Papa. Nakatingin sa atin yung poging may hawak ng gitara. Kinikilig na tumili ito. Gosh, mukhang na-love at first sight sa alindo ko. Ambisyosa. Pambabara ni Mary dito. Wish mo lang, Lola. Kaya nakatitig, oh. Nasilaw sa legs ng bruha at melons as sa watermelons. May patupis pa ba naman ang Lola? Anong plano mo? Talbugan kami, bruha? Iningusan siya nito. Natawa na rin siya. Huwag niyo nga akong isali riyan. Ira, ito ng pagkakataon mo. Mukhang gwapo yung gayo. Sabi naman ni Kayla. Napilitan siyang tingnan ang direksyong pasimpleng tinuturo ng mga ito. Nakita niya ang lalaking pinag-uusapan nila. Nakatingin nga ito sa kanila, particular sa kanya. Hindi na sila nagtaka nang maya-maya ay lumapit na ang lalaki sa cottage nila. Hello ladies, napatingin sila sa lalaking iyon nang naglakas loob na lapitan sila. Batangkad ito at gwapo nga lalo na sa malapitan. Hi, pakit na sabi ni Pepsi. Tumayo ito at sinalubong ang lalaki. I'm Pepsi and you are? I'm Mick. Hindi pa rin ito inalis ang pagkatitig sa kanya. Dahil doon ay umirap ng bonggang-bongga si Pepsi. Well, mukhang hindi akong gusto mong makilala. Si Ira for sure. Tumirik ang mga mata nito sabay nguso sa kanya. Ngumiti ang lalaki. Hi, Ira. Nilapitan siyang ngumiti. Hello, Mick. Kayong apat lang ba? Tanong nito sa kanya. Tumango siya. Baka gusto nyo mag-join sa cottage namin para makilala nyo rin yung 3 kong friends. Taga Binares lang kami. Really? Sabi ni Kayla. Then, join kami para mas lalong happy. Taga Binares din nga pala kami. That's nice. O, ano pang ginagawa natin? Hakutin na natin itong stocks natin at dalhin doon sa kabila. Excited na sabi ni Pepsi. Before lunch at the next day, umalis na sila sa resort. Inihatid sila ng ama ni Kayla sa kanya-kanyang bahay. Tumawag ba sa'yo si Cesar kahapon? Tanong niya ay Tommy nang pagbuksan siya ng pinto. Opo, tugon niya. Dumating siya dito bandang alas 3 kasama pa yung daddy niya. Dahil ihahatid muna yata sa restaurant bago kayo dumiretso ni sana ni Cesar sa Jed na kaibigan daw niya. Mukhang nainis si Cesar nang sabihin kong umalis ka kasama ang mga kaibigan mo. Nagpaalam agad siya tapos pagkalipas ng 1 oras ata tumawag dito. Hindi ka raw niya makakontak sa cellphone. Humingi siya sa akin ng number ng mga kaibigan mo. Mabuti na lang at naisave ko yung number ni Pepsi sa cellphone ko. Nung minsan nagtetext siya na hindi ka rin ma-reach. Anong sabi ni Cesar sa'yo? Pasampal na umupo siya sa sopa sa sala. Galit, hindi ko man lang daw pinaalam sa kanya. Nakasama ko kina Pepsi sa pag-swimming. Tama naman siya eh, ang sabi niya sa akin. Wala man lang daw ako nabanggit sa kanya, nagsuswimming pala kayo magkakaibigan. May usapan na raw kayo kahapon, sana man lang daw ay nasabihan mo siya.
Ay no, Yaya, my fault. Nagsorry naman ako sa kanya kaso galit talaga. Napabuntong hininga siya. Yaya, dapat siguro limitahan ko ng pagsasama. Sama kay Cesar mula ngayon. Napakunot no ito. Bakit naman? Okay na ako. Natanggap ko nang nangyari sa amin ni Jimbo. Pwede na ulit ako magsimula, mag-isa. Yung hindi kailangang may nakabantay sa akin gaya ng ginagawa ni Cesar dahil lang naging guilty siya sa ginawa sa akin ng kuya niya. Nasanay na ako na lagi kayong magkasama. Ibig sabihin niyan, hindi na magagawi rito si Cesar. Hindi naman sa ganon, makakadalaw pa rin siya rito. Pero hindi na ganon kadalas. May sarili na rin siyang buhay, Yaya. Unfair naman sa kanya na inuubos niya ng oras sa akin eh. Hindi naman niya ako obligasyon. Lumungkot ng bagay ang mukha nito. Akala ko pa naman ay nabuo na ang pagtitinginan sa inyong dalawa ni Ces. Ho? Napansin ko kasi ang sweet niyo sa isa't isa. Para kayong magnobyo eh. Mas sweet pa nga kayo ni Cesar kaysa nung kayo pa dati ni Jimbo. Magkaibigan lang kami ni Cesar, Yaya. Naramdaman niya ang pag-iinit sa kanyang mukha. Hanggang gumabi, iniisip niya ang naging pag-uusap nila ni Yaya Jomi. Tinanong uli niya ang kanyang sarili, magkaibigan nga lang bang talaga sila ni Cesar? O mas tamang itanong niya, kaibigan nga lang ba talaga ang turing niya kay Cesar? Pinakaramdaman niya ang kanyang sarili. She enjoyed every minute of Cesar's company. Walang down moment kapag nagkasama sila mula nang maging close sila sa isa't isa. Lagi silang pinasasaya ng binata. Napakurap siya, no Ira, hindi ka dapat ma-attract sa kanya. Na-realize siya na ang buhay na pagkatapos kabiguan niya kay Jimbo. Pero hindi dapat sa isa namang Iliana na magbibigay ng panibagong kulay sa kanyang mundo. Patungo sana siya sa banyo para mag-warm bath bago matulog nang tumunog ang bagong charge na cellphone niya. Si Cesar ang caller. Hi Cesar, bati niya. Kung hindi pa ako tumawag sa iyo, hindi ko malalaman na kauwi ka na pala ngayon galing sa pagadyan. May pagtatampong bungad nito. I'm sorry, Cesar. Matagal na hindi ito nakakibo. Gusto kong bumiyahe kagabi sa Pagadlan para makasama ka. I tried calling Pepsi pero nagre-ring lang ang phone niya. Naisip ko na baka masyado kayong busy kaya pinabayaan ko na lang. Pinlakas niya ang kanyang loob para masabi na ritong nais siyang mangyari. Bakit ba kailangan pa ninyong patagalin niyan, Cesar? May sasabihin ako sa iyo. Ano yon? Sa depression ko noon, sumumpa na ako na hindi na muling magmamahal. Hindi na muli ako iibig pagkatapos ni Jimbo. Ayoko nang masaktan sa ikalawang pagkakataon. Pero habang unti-unti ako nakababangon sa matinding sakit at depresyon, unti-unti ko rin nare-realize na hindi ko na pala dapat isara ang puso ko. Pahayag niyang seryoso sa tinig. Cesar, thanks a lot for being there for me when I needed a friend most. I'm fully recovered, thank you. Sa wakas, tapos na rin ang paghihirap mo sa akin. Hindi na ako magiging pabigat sa iyo mula ngayon dahil okay na ako. Malamang tanggap ko na ang teaching job na ino-offer sa akin ng BSCO. Ang Benares Catholic University ang tinutukoy niya. Ganun ba? Pilit nitong pinakaswalang tinig. Well, I'm happy for you. Salamat. Pagkatapos ng pag-uusap nila ni Ira ay naglabas ng beer can mula refrigerator si Cesar. Tahimik na nagtungo siya sa beranda at umupo sa ibabaw ng barandilya. Kunot noong tumitig siya sa karimlan habang nagiinom. Bakit ba siya nagmumukmuk? Wala naman siyang dapat ipaghinagpis sa mga sinabi ni Ira. In fact, he should feel accomplished and genuinely happy for her. Dapat ay masya siya na pwede na niyang pabayaan si Ira. Hindi na niya kailangang alalayan pa ito and he could go back to his own life na walang alalahaning karga sa kanyang kuya Jimbo. Pero hindi yan ganun kadali. May gumugulo sa puso niya. Nahulog na ang loob niya sa ex-girlfriend ng kapatid niya. And he did not know how to deal with it. Nang dumating ang ina ni Ira na kasama nga nito ang nobyo. Gwapo si Richie, medyo napapanot na lalaki. Nasa late 50s ito. Sa unang pagharap pa lang nila, alam na niyang madali itong makagaanan ng loob. May binili kaming iPad at cellphone para sa iyo nung mag-stop over kami Seoul, Ira. Naaliw kasi ang mama mo sa mga gadget. Thank you po, Tito. Kailan po bang plano niyong magpakasal? Sa Saturday, iha. Nagulat siya sa narinig. Ho, ang bilis naman. Civil wedding lang, anak. Sabad ng kanyang ina na biglang inakbayan siya.
Close friends and relatives lang ang bisita at dito lang sa garden ang reception. Magpapakater na lang ako sa Ilianas. Well, wala akong masay. Ang bilis nyo, ma. Congratulations and best wishes na lang sa inyo ni Tito. Halos buong maghapon rin siyang humiwalay sa ina dahil nasabik siya rito ng gusto. Sangkaterbang pasalubong ng mga ito sa kanya na mismong si Tito Richie pa ang personal na namili. Dahil pansin naman ng kanyang ina na hindi siya nalulungkot tungkol sa nangyayari sa kanila ni Jimbo. Hindi na nito inungkat ang tungkol doon. Hindi na nito humingi na explanation at elaboration sa pahapiyaw na naibalita niya rito sa telepono noong nag-break na sila ng lalaki. Sa sumunod na mga araw, naging busy na si Ira sa pagsama-sama sa kanyang Tito Richie sa lahat ng lakad na may kinalaman sa nalalapit na kasal ng mga ito. Minsan tumatawag si Cesar sa kanya na kinukumusta siya. Si Mick, ang lalaking nakilala nila sa resort, sa pagadlan ay madalas ding tumawag sa kanya para mangumusta. Panay rin ang text nito sa kanya. Magaling itong magpatawa kaya kahit wala na siya ni katiting na pag-aasa rito. Patuloy na lamang siyang sa pag-entertain dahil gusto nitong maging kaibigan. Wala namang masama kung bibigyan niya ng chance sa sarili na makilala pa ito ng lubusan.